parang ito si Risa ay masyadong halata. Senator Risa Hontiveros. Nagtatanong lang po tayo, huwag kang magagalit, ha? Ikaw ba ay attack dog na ng Marcos administration? Ay nakakagulat naman ata. 'Di ba? Parang ang Dilawan ay galit yan sa Marcos. Ganyan na po ba kayong kadesperado? Ha? Kapit patalim na? Senator Risa? Ganyan na ba? Kalaos ang Dilawan na nakikisaw-saw na at umaanim na sa pula? O ganyan na kayo ka-insecure sa mga Duterte? Sobra naman ata yan. No? Wag mo masyadong ginalingan mong masyado. Baka naman mahalata ka. Ha? Sige, batiin muna natin yung mga bagong pasok. Aurea Away, Corazon Austero, Heidi Sacro, Dorito Lusong, Concepcion Zape, Risa Angeles, Wing, Emma Kanya. Kaya tayo po ay muli nandito pa sa Kingdom. So while waiting, kasi po mamaya pa ang aming flight, susunduin po daw muna si Boss Dada kasi namasyal. So susunduin siya tapos saka kami pupunta sa airport. So while nag-aantay, habang aantay-antay, mag-live muna tayo bago kami pumunta ng airport. Sabi dito, Coach Oli, baka in love yan kay Pastor si Risa. Kaya nga nakakapagtaka Ito sana malakas po ang signal. Meron muna akong meron ako ipapanood lang sa inyo, ha? Kayo na ang husga. Pasensya, hindi ko po dala yung laptop. Dito muna tayo manood, okay? Sana madidinig nyo. Statements, all the more required that the Senate resolution I filed be heard at the soonest possible time. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was during his time that Chinese Navy vessels missiles chased and harassed Filipino journalists. Nagbabasa It was ka? his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Mas marami pang insidente ng pananakot at pagbabanta na hindi na isinapubliko noon. Pero ngayon, kitang-kita ang kahangalan ng China. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang napala ang Pilipinas doon. Sumasoundbite? Ha? May pa best friend pa si Hontiveros. Sumasoundbite ka. Hontiveros, ano ka? Echo? Bumakbak si Marcos mo? Bumakbak ka rin patungkol sa China? Bumakbak ka rin tungkol sa China? Anong susunod na ilalabas ni Marcos? I-echo mo? Ano ka ba talaga, Risa? Ako nagtatanong lang, ha? Nagtatanong lang naman ito. Ikaw ba, senator o vlogger? Para kang ikaw yung vlogger na attack dog, na ni-recruit, na nababayarang vlogger, na nagre-recruit ng bayarang vlogger. Ano ka ba? Baklang vlogger na recruiter? Hindi, tanong lang po yung Risa, ha? Hindi na ba kita pinagbibintangan? May nagtatanong pa nga dito ibalik mo daw yung pera sa PhilHealth. Ano ba yung PhilHealth? PhilHealth na yan? Ako hindi naniniwala dyan sa issue mo sa PhilHealth, ha? Wala akong katiwa-tiwala. Hindi totoo na may kinuhang pera yan sa PhilHealth kasi sabi ni Jovencia rito, ibalik mo ang pera ng PhilHealth. Hindi ako naniniwala. Pero siguro paliwanag mo yung PhilHealth na yan, Risa. Kasi ako talaga hindi ako naniniwala dyan. Nanay Morning Dew, shout out. Teka mo, abangan natin to, ha. Kung ang isusunod na i-discuss ni Marcos, i-echo mo. Hindi ka senador, vlogger ka na. Vlogger ata ito si Risa Hontiveros. Ha? Ang tanong, ano bang kasunduan dyan? May kasunduan ba kayo? Sabi dito, korte na lang ang nakakuha sa
PhilHealth. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Alam ko, Coach Oli Sirisa, basta NPA, ganun, magsalita, binabaliktad. Ay, NPA ba yan? Hindi ako naniniwala, Sirisa. NPA? Hindi rin ako naniniwalang recruiter ng NPA yan. O recruiter ng mga kabata. Hindi ako naniniwala dyan sa mga pinagsasabi nyong yan. Oo, hindi totoo yung PhilHealth, NPA kay Risa. Risa, totoo po ba yon? Si Risa Hontivirus gumagaya kay Mike Abe. Totoo. Parang parehas na kayo. Kaya lang, medyo mapatawad mo pa si Abe. Bakit? Kasi Abe vlogger. Kaya ano na ba mga senador natin ngayon? Ang lakas naman ata masyado ni Marcos. Pati senador ginawang vlogger. Oh. Risa, hindi kita pinagbibintangan, ha? Kaya alam yung asta mo talagang ano eh. Asta ng vlogger na eh. Oh. Tapos may pa best friend ka pa ngayon. Tapos gusto niya na naman paimbestigahan. Ay lahat ba ng tungkol sa Duterte paiimbestigahan mo? Paimbestigahan mo na rin si Kuya Gov. Si Kong Alvarez, paimbestigahan mo na. Basta lahat ng Duterte, paimbestigahan mo na. Yes po, nasa Davao pa rin ako. Kasi parang nakakapagduda. Ngayon, pinapasok naman ito. Imbestigahan si Duterte. Tingnan nyo ha, itong mga kolokoy na ito. Kung hindi ba naman sila nuknukan ng tanga, merong sinasabi si Roque, hindi nila pinapaniwalaan. Pero dun sa agreement, secret agreement ng mga pinuputak ng mga yan, na sinabi ni Roque, pinaniwalaan nila. May mga double standard talaga. Sabi ni Chari Victoria, nag-practice lang. Yan si Hontivirus. Patapos na kasi, papasok yan pagka-vlogger. Oy, wag ka na mangarap, mag-vlogger ka na lang, tuluyan mo na, wag mo nang patagalin. Sayang lang ang pera ng taong bayan na binabayad sa'yo. Kung senador ka, lahat lang nang sasabihin ni Marcos, i-echo mo. Wag na. Wag ganon. Sabi naman dito, America, best friend ni BBM. Oh. Sila nagsabi niya na dapat siyang imbestigahan. Asaan na ang pera ng PhilHealth? Ano ba yung pera ng PhilHealth? Oy, Risa, ang dami kong nadidinig PhilHealth dito. Ay, hindi ako naniniwala dyan sa PhilHealth mong yan. Ha? Pero siguro dapat imbestigahan ng Senado ulit yan. Wag kung ano-ano iniimbestigahan. Mas importante yung anomalya at korupsyon ng mga opisyal. Pero hindi ako naniniwala na may ginawang kalokohan sa PhilHealth yan si Hontivirus. Pero syempre, yan ang dapat iniimbestigahan kasi yan ang sigaw ng taong bayan eh. Basta topic ko si Hontivirus, PhilHealth ng PhilHealth. Imbestigahan yan sa Senado. Ito lang sana lang ang mga senador natin mag-asta kayong senador. Mga sir, ito para sa lahat po. Para sa lahat, hindi lang sa mga public official. Move on na po kayo sa China kasi nagmumukha kayong tanga dyan. Promise. Nagmumukha kayong walang alam. Huwag tayo masyadong agresibo dyan. Tapang-tapang natin pagdating sa China. Akala nyo naman yung iba nga sa inyo, takot sa asawa, tapang-tapang pa kayo sa China. Tigil-tigilan nyo nga kami ng kaek-ekan yung ganyan. Huwag kayong tapang-tapangan, ha? China kayo ng China. Ang hirap dito sa mga kababayan natin, Yusin nyo muna yung mga nyo, ha?
O Lisa, ba't di mo pinapansin about PhilHealth, pera ng bayan? Ano ba yung PhilHealth na yan? Di ko talaga alam yan. Hindi kasi ano eh, yung argumento nila ng ano, para sa akin kabobohan, yung argumento nila, ilang beses nang pinaliwanag yan. Wala ngang secret. Wala, wag bobo ha. Oh. Ginagatasan. Hanap kayo ng eksena nyo na magandang ginagawa ninyo. Alam mo, ang problema sa mga politiko na ginagatasan yang tungkol sa secret agreement na yan, bugol. Ibig sabihin, wala kasi silang magandang nagagawa, kaya dinadivert nila yung usapin, kaya gatasan nila yan. Diba? Ang daming question sa kanila, ang sagot nila, secret agreement sa Monday, secret agreement sa Tuesday, secret agreement sa Wednesday. Nakikitahol pa ito si Risa Ontiveros. Hindi ko maintindihan. Pambira kayo. Maging may pakinabang naman kayo sa mga senador, sa mga public official. Sana naman may maging pakinabang kayo sa bayan ito. Hindi lang kayo puro sip-sip dyan sa mga nasa taas ninyo. Kung irrelevant na kayo, huwag kayong makisaw. Kayong mga dilaw, pakiusap, kung irrelevant kayo, wag na kayo sumausaw. Para kayong mga tuta ni Marcos ngayon. Ito mga dilaw, parang tuta ni Marcos. Ano lang kayo ha? Merong paraan para kayo maging relevant. Okay? Wag lang puro ganyan. Risa, yan ang hamon sa'yo. Kuha ka ng sarili mong eksena. Wag yung puro ka sausaw kung ano ang ginagawa ng Presidente Marcos mo. Sabi dito ni Carlos Lopez, yung secret agreement, kung totoo man ay mutin academic na kasi si PBM is the new president. Bahala. Oo nga. Pambihira na. Hindi kasi ginagatasan lang nila yan. Bahala na sila dyan. Nasa sa kanila na yan. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe kay Coach Oli ha. Coach Oli News PH. Sabi, abangan ng Banateros Brothers SMNI. Naku, matindi yung ano. Pinako-confirm pa namin sa SMNI. Yung aming interview bukas. Matindi po yun. Mainit yung i-interviewin namin bukas. Mainit. Siya yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon. Natangsi Tak TV, maraming salamat po. Nagpa-member siya. Very good question, Billy Golden. Virus, ano ang nagawa nyo ng mabuti sa bayan? Galing, no? Wala namang nagawa yan si Virus. Brenda, may secret bang araw-araw pinag-uusapan? Hindi secret agreement yun. Gatasan agreement. Ginagatasan nyo yun eh. Ginagatasan nitong mga walang katuturang magawa mabuti sa gobyerno. Sana mahaba oras nyo sa SMNI, bitin sa oras eh. Oo nga eh, si Banat Bay kasi eh. May trabaho si Risa Chismis. Dito. Malay natin, baka next month, ma-extend na po, ha? Shout out nga pala, ha? Mga kaibigan nating na-meet namin dito sa Davao. Carlos Lopez, ang galing. Risa is NPA pala. No previous accomplishments. Hindi nga, ano ba talaga nagawa ni Risa? Ano ba talaga trabaho ni Risa? Imbestigahan lahat ng may koneksyon sa Duterte?
O eko ni Marcos. O sabi dito, Lakbay Gala 2.0. Coach Oli, salamat sa picture kahapon. Wala talaga kayong ka-arty-arty. Lahat pwede makalapit sa inyo. Ay, maraming salamat, Lakbay Gala TV, ha. Oo. Thank you, ha. Mamimiss ko yung Davao. Oh. But, I shall return. We shall return. Good PM, Coach Oli. Kailan nasunod na Maisog? Kailan masunod na Maisog? Bulacan daw eh. O yan, nandito si Master Judea at saka si Sir Michael. Hi, good evening. Hello. Coach Oli, susunduin na namin si Boss Dada. Ako ay uuwi na doon sa aming hotel at papalit sa akin si Boss Dada. Sana all. Sana all. Ingat. Dito lang. Si Boss Oli mapapagod. Ayaw namin napapagod. Nanay Morning Dew, hello, Nanay. Tol, thanks. Maraming salamat. Kita tayo sa kanila. Thank you. Balita. Sir Michael, dito lang. Thank you. Ingat kayo. Ayan, susunuin si Boss Dada, tapos babalik dito, tapos punta na kami airport. No. Ayan. Maisog, next daw Bulacan. Kaya lang, kung papayagan. Alam nyo, yan patungkol dyan sa Maisog na yan, ha? Ay. Malakas yung tugtog. Ito. Pakisarap ba? Ayan. Yan tungkol sa Maisog na yan, magkakaalaman kung sino yung takot na mga gobernador at mayor sa mga Duterte, ay sa mga BBM. Kasi alam nyo po, naririnig ba yung background music? Kasi makaka-copyright ako. Kasi alam nyo po, tandaan nyo sa Bulacan, ha? Ay, Bulacan yan. Tangsita, maraming salamat Pangkapi Coach Oli, Solid Bandateros from Canada. Thank you from Canada na Tangsita. Thank you. Alam nyo, yung sa Bulacan na yan, hindi na-approvean yung permit, di ba? Tapos sumunod tong sa Davao, nasuspende yung governor na nag-approve ng permit. Ngayon, eto yon. Malalaman natin kung itong mga mayor at mga governor ay hawak sa liig ng mga tambayuda sa bansang Pilipinas. Diba? Kasi, halimbawa, next Bulacan, hindi na naman ma-approve. Halimbawa, pupunta ng Cavite, hindi ma-approve. Pupunta ng kung saang lugar, hindi na naman ma-approve. Alam nyo, magkakaalaman talaga sino yung mga tuta at mga duwag. Malalaman natin. Kung takot lang si Kong Alvarez at saka si Kuya Gob, walang maisog. Nagkataon, matapang. Hindi sila hawak sa liig. Baka mamaya, buwan-buwan, dito lang tayo sa Davao magmaisog parati. Kasi hindi ma-approve-approvean ng mga permit eh. Di ba? Ganyan lang kalalabasan yan. Hindi po ba nararanig yung music? Wala bang copyright ang Kingdom? Kingdom ano? Totoo yan, Marilu Torrejos. Malalaman natin. This is the time. Kaya kailangan, ako, request ko lang sana doon sa mga kaalyado ni Tatay Digong. Pag meron silang pina-approvean na permit at dininay, ilabas nila. All out nila. I-all out nila sa SMNI. Nang sa ganun, mabakbakan natin sino yung nangaharang ng permit. Hindi ba? Oo, kasi dito dinig na dinig eh. Ayun, ayos kasi makaka-copyright tayo. Di ba? So, kunwari, hindi na-approvean sa Batangas. Bakbakan natin. Sino mayor doon? Sinong governor? Sino nag-deny ng permit? Baka tuta yan. Baka duwag yan. Ba't hindi na-approvean? Dapat malaman na natin. It's about time, linyahan natin. Sino ba yung mga kampi sa mga
Walang ginagawa sa bansang ito. Duterte tayo sa 2028, sabi ni Dulrich. How I wish, I really like Duterte. Sara and Bastay sana. O Sara and PRRD. Kaya ang laging sinasabi ng mga comments nila, hanggang Davao lang daw kayo sa may Sugrali. Oo. Paano kami hindi magiging Davao? Duwag kayong aproban ng permit. Di ba? Kung ikaw ang presidente, papayag ka ba sa mga ganyang rally? Hindi po. Kung ako presidente, walang magra-rally. Bakit? Pag ako nangako ng 20 pesos na bigas, 20 pesos na bigas bukas mismo. Pag ako naging presidente, walang adik. Papaturo ako sa mga Duterte. Papaturo ako kay Baste paano ang drug war. Kaya walang magra-rally. Walang magra-rally-rally. Anong rally-rally? Hindi ako mangungurakot. Hindi po pwede mag-rally na walang permit. May permit yan kasi daming dadaanan niya. Pag wala kang permit, papakalat lang nila yung checkpoint, etc. etc. May harassment. Naku, hindi. O ba't naman, di ba tama naman eh? May magra-rally ba pagka nangako ka tas ginawa mo? Paano sila magra-rally? Gawin mo 20 pesos ang bigas, walang rally-rally. Tapos na usapan. Di ba? Ganun kasimple yun. Bababain mo ang presyo ng gasolina. Wala na magra-rally dyan. May peace and order, walang adik. May magra-rally pa ba? Nagrarally. Kaya naman may nagrarally. Dahil, ang daming hindi nagagawa. Tapos, pagkaalyado ng Duterte, dali. Pinag-iinitan. Tingnan nyo, ginawa kay Kuya Gob. Governor yun, ginanon. Kaya nga nakakatakot eh. Isipin mo, nagagawa nila sa mga katulad ni Kuya Gob, ni Pastor Kibuloy. Iba? Kung ganun yun, nagagawa sa matataas na tao, paano pa sa atin? Dapat seriously, wala namang ganyan eh. Alam nyo, this is simple. Ang ganda rin naman ng tanong, kung ikaw ba presidente, papayag ka? Yes po. Kasi kung maganda ginagawa mo, hindi ka makakakuha ng maraming attendance sa rally. In short, lalangawin. Ang tao walang gana. Ultimo, mga politiko hindi susuportahan. Bakit? Maganda yung pamalakan ng administrasyon. Meron mang mga makukulit, walang support ng taong bayan, walang support ng mga politiko. Bakit? Maganda ang ginawa mo eh. Kaya lang naman naghihimagsik ang taong bayan dahil sa mga kalukuhang ganun. Pag sa tingin nila, talagang una sa lahat, tingnan nyo na lang ang due process. Naapa ka na ng husto. Saan ka nakakita ng binoto ng taong bayan, biglang sususpindihin ng appointed lang dahil malakas lang sa presidente, kaya na-appoint. Samantalang, binoto ng taong bayan, isususpindihin mo. Ano yan? Diktador po ba yan? Nasa Central o nandito po ako sa Kingdom. Nandito ako sa kape. Sabi dito, next na rally, wala na naman approve na permit coach, bihira lang ang may yagballs na nasa gobyerno. Ay, correct. Oo. Kaya nga baka mamaya, balik-balik tayo dito. Ha? Kasi marami daw yan, 11 yan. Baka 11 may sugrali dito sa Davao na yan. Tingnan natin sino yung may yagballs na mga politiko.
Iwasan Bonifacio dapat ang maisug. Tapos na po kasi dyan yung ano eh. Tapos na po kasi dyan yung rally ng KOJC. Yes, yan yung pinapaliwanag ko. Kapag okay ang patakbo ng administrasyon, walang rally. Kung meron man, maliliit yan. Yung parang mga, alam mo na yung mga partidong ngayon na mga rebelde, yan mga party list dyan. Sila lang. O ilan nagrarally? 15. Mataas na yung 20. Sila lang. Hindi, yung rally kasi, galing po sa naghihimagsik na dibdib ng bawat Pilipino. Yung galit eh. Gusto nilang i-release. Gusto nilang marinig sila ng gobyerno. Lalong-lalo na, parang dinededma naman sila ng admin. Isipin mo, ang daming sigaw ng Pilipino, anong sagot? Yung araw-araw nilang ginagatasan na secret agreement. Eh, kung hindi ba naman kabubuhan mo? Ilang beses nang pinaliwanag ni Atty. Panelo yun. Ginatasan ng ginatasan. Ang daming sinisigaw ng mga Pilipino. Yun ang sagot. Diba? Paano hindi maghihimagsik ang galit? Eh di may rally. Pero kung kontento ang taong bayan, walang ganyang rally-rally. Kaya nga, Coach Oli, ayaw ipakita. Tingnan nyo, ha? Kaya kayo din, wala kayo maniniwala sa fake news. Kung hindi ba naman nuknukan ng fake news itong mga vloggers nila, konti raw ang tao kahapon. Ano yung pinakita? Yung ubos na. Yung nag-uwian na. Pinakita ko sa live ko. Pakita ko ulit para wala kayong ano. Oh, ang dami nung nag-attend. Anong ginawa ng yung mga tanso vloggers? Anong ginawa nila? Ito ang pinakita. Oh. Yan ang pinakita. Oh, kita mo, meron ba nagrarally ng hiwa-hiwalay? Ganyang kalalayo, ibig sabihin, going to the exit na yan, naghihiwalay. Ganun sila ka-fake news. Yung mga bobo nilang viewers, pinapaniwalaan. Sino ngayon maniniwala sa kanila na totoo yung pinagsasabi nila? Ayan ang attendance. Ayan yung peak. Nagsasalita si Tatay Digong. Di ba? Simple. Ganun sila ka-fake news. Pinapaniwalaan naman ng mga manunood nila. Ang problema kasi ito sa mga vloggers nito, hindi naman nila nakita, finid sila ng kanilang mga amo, pinaniwalaan naman. Kung ganun kakonti lang ang tao, ninervyusin ba sila? Kailangan ba nila suspindihin si Kuya Gob? I don't think so. Kaya sinuspindi si Kuya Gob para harangan yung rally na yan. Kasi ninervyos sila. Eh mga praning niya mga yan eh. Bakit ba sila praning? Kayo na nakakaalam. Diba? Kung konti ang taong umaatin sa Maisug, hindi sila nervyoso. Bibigyan nila ng permit. Simple. Sabi dito, kitang-kita naman ang daming umattend sa rally. Correct. Bitin nga ako kagabi sa ikli lang ng oras ng pagsasalita. Oo. Ang dami tao kahapon, sobra. Sobrang dami ng tao kahapon. I was there. Nandun ako sa malapit sa stage, nandoon sa SMNI track. Kasi andun nagko-cover po ang SMNI.
Coach Oli, bakit hindi nila sinuspindi si Mr. Ferrari sa Shato na may order na galing sa ombudsman? Correct! Bukas, pag-usapan natin yan sa SMNI. Isa yan sa magiging topic namin. At meron kaming interview. Mainit-init siya ngayon. Sabi ni Jeb Rivera, 200K ang umattend, coach, more or less. Oo, ang daming tao. At ang dami pang sa labas. Ang higpit po kasi. Kinakapkapan talaga lahat. Hello, coach. Congrats to us for successfully done the Maisug Rally. Correct. Thank you. Congratulations to us. Ha? Konting tiis. Kasi nabubuka na ng taong bayan ang pagiging fake news nila. Kung hindi ba naman sila sinungaling? Yun na lang, as simple as that. Ang daming umattend ng rally, and yet, nagawa pa nilang mag-fake news. Na alam namang mahuhuli sila kasi ang daming nakakita na maraming tao. How much more yung mga pinagbibintangan nila si Pastor Kibuloy, pinagbibintangan nila kung sino-sino. Ay, di tanim yun. Fake news din yung mga yun. Mas lalo na yun. Ang dali fake news nun. Kung pinake news nila yung dami ng tao kahapon eh. Kinalibutan nga ako dahil ang daming tao. Correct. Kaya hamunin nyo yung mga vloggers. Na nagsasabing konti ang tao. Kasi ipakita nyo. Ayun, Marlita Garcia, idagdag mo pa kami mga OFW. Correct. Nanay Morning Juice, madami pa sa social media, DCAR, SMNI. Correct. Ang daming nanonood kahapon. Ilan ang inabot ng SMNI? May mga vloggers pa. At eto ha, kung konti ang tao, pati dilaw, nakisawsaw. Ang topic sila. Yung Maisug. Ang pula, sinong topic? Pula vlogger, sinong topic? Maisug. Dilaw vlogger, sinong topic? Maisug. Palagay mo kung mag-rally sila, manunood ako? Hindi na. Corny nyo eh. Ang kukorny nyo mag-speech. Wala kayong kwenta naman yung amo nyo dyan. Spoiled. Corny mag-speech. Walang nanonood sa inyo. Pag kayo nag-i-speech, sige, pag-rally mo si hamunin ko kayo. Pag-rally nyo si Ontiveros, pag-rally nyo Dilawan, tingnan natin kung may manood.